kanina kasi may lumapit nagpapasalamat sa mga tulong, sa mga programa ng gobyerno na matulungan kayo. Sa totoo lamang po, huwag mo kayong magpasalamat sa akin. Ako po yung dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo muli sa inyo. Maraming salamat po. At hindi ko po sasayangin ang tiwalang binigay niyo po sa akin. Magseservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. At magtatrabaho po ako para sa inyo. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sipag, pagmamalasakit at serbisyo po ang pwede kong ialay sa inyo. Yan naman po ang nakagawian ko noon eh. Tuwing sunog dito sa inyo sa Muntinlupa, kasama sila mga kapitan natin, kapitan na inaakina si kapitan natin Navas. Kung may sunog dito, pupuntahan ko talaga kayo kahit sa sunog kayo ng Muntinlupa. Basta makatulong man lang sa inyo. Kung hindi po ako personally, yung aking mga staff ay pumupunta para makatulong. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina. Sa totoo lamang po ngayon, meron pa akong hearing sa Committee on Health as GIS. Pero hindi ko matiis na nakaupo doon malamig. Dapat kayo rito na kailangan ng tulong. Kaya pupuntahan ko talaga kayo. Makatulong sa inyo, makaiwan ng konting ngiti sa panahon ng inyong pagdalalamati. Tandaan natin, tayong lahat po, Pilipino tayo, magtulungan tayo, at minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Hindi na tayo babalik sa mundong ito, isang beses na tayo dadaan. Gawin na natin ang pwede natin gawin para sa ating kapwa Pilipino. Gawin na natin ngayon. At ako po ang dapat magpasalamat sa inyo uli, at hindi ko sasayangin yung tiwala na binigay niyo po sa akin. Ginawa niyo akong number 2 sa Muntinlupa. Ginawa niyo akong number 1 sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. At gusto kong pasalamatan ng ating mga barangay officials. At before that, gusto ko lang po iparating sa inyo bilang isa sa mga author ng pagpapalawig ng inyong termino at kakayahan ng trabaho. Sinuportahan ko po yung Senado. Isa lang po pakiusap ko sa inyo, mga kapitan. Tuwing na kailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalong na po yung mga mahirap. Tuwing may sakuna, may sakit, dapat po yung nandiyan tayo para sa kanila. Palakpakan natin ang ating mga kapitan. Yan po ang pakiusap sa kanila. Kapitan Lupi Constantino, palakpakan natin. Kapitan Titi Navas sa Barangay Alamat, palakpakan natin. Kapitan Jerry Teves na Barangay Alamat. Ayan na yung jacket. Gusto mo jacket? Parang boses ni Willie yun, Gusto mo jacket? At ayan, binigyan ng jacket. T-shirt. At Kagawad Christopher John Andres, parapakan natin. Kagawad Alex Santos, Kagawad Rodney Solema, Kagawad Alexander Rasnaga, Kagawad Alexander Nieves, Kagawad Cesar de la Cruz, Kagawad Nelson Brilan, ang ating mga barangay chairman po ng ibang barangay, Kapitan Randy Rong Gavilla, Kapitan Rafi Sevilla, Kapitan Allen Apaya, Kapitan Ethan Gutierrez, at ang ating SQ Chairwoman, Cyril Arciaga, ang ating mga iba't ibang opisina, barangay officials, other barangays, Colonel Domingo, ating Chief of Police, Police Captain Belmar Diatras, Ground Commander, Ms. Ginger Kulalan po, ng NHA, Mr. Roland. Salamat po sa inyo, ating regional manager. Sa mga police naman, sa ating uniform personnel, full support po ako sa inyo bilang Vice Chairperson po ng Committee on Peace and Order sa Senado. At kung ito po, panahon ni Pangulong Duterte, pinaglaban natin mag-doble ang sahod ng police, military, DJMP, Coast Guard, at ang Bureau of War. At hindi po natin makakamtan po na yung ating narating na labanan po yung kriminalidad
lang, kundi sa sakripisyo ng ating mga uniform personnel, mga pulis. Palapakan po natin sila, mga kabayan ko. At gusto ko rin po pasalamatan ang ating minamahal na Mayor Ruby Biason. Palapakan po natin. Ang ating Congressman Jaime Presidente. Palapakan po natin. At sa lahat ng ating mga volunteers dito sa Siyudad ng Muntinlupa, Tristan, Maracasi, Grabador, salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Noon pa, mga kaibigan ko, salamat po. Una-una, ako po isang Bisaya na Batanggenyo. Taga Mindanao po ako, pero dugong Batanggenyo, mga Tesoro. Sino sa inyo mga galing sa Luzon, sa Mindanao, nasa kamay? Mga Bisaya. Ayun, buntag ka ninyo, mga Bisaya. Sino mga taga-asa ka dahil? Taga-Euro, Bisaya. Kanina may taga-Cagayan, kanina nagpa-picture. Sino mga taga-Bisayas? Bisaya. Maadong buntag ninyo, Bulanon. Bisaya. Ilonggo. Parente ko man Ilonggo na. Mga Ilonggo, kamag-anak ko, alam niyo ba, lahat ng Ilonggo, pinsan ko, kasi ang tawag sa inyo, Ilonggo, ang mga anak ko, Bungo. Waray! Sino waray? Ako rin, waray korta. Pero may konting tulong lang po sa inyo ngayong araw nito. Sino mga taga-Luzon sa inyo? Naimbag na umaga, aldaw sa inyo. Ilocano? Bicolano? Diyos mabalos, maraming salamat marahil na aga sa inyo lahat. Sa mga kababayan ko, mga taga-Luzon, NCR, salamat po sa inyo lahat. Unang-una, meron na po akong dalang konting tulong sa inyo ngayong araw na ito, hiwalay na tulong. At gusto ko lang po pakitin sa inyo ngayong araw na ito na bilang inyong senador, gusto ko lang mag-report po bilang inyong senador. Bilang inyong senador, sa 6 na taon, I have authored 21 laws. I have principally sponsored 94 laws, including upgrade or establishment of public hospitals. I have co-authored and co-sponsored 191 laws at wala po akong absent sa Senado sa 6 na taon po. Dahil yan po ang aking trabaho, magserbisyo, at ang aking bisyo ay magserbisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Bilang chairman po ng Committee on Health, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Meron po kayo Malasakit Center dito sa Muntinlupa, di ba? Lapitan nyo lang po yan para yan sa Pilipino. Karapatan nyo po yan. Meron pang isa sa RITM at dito po sa Muntinlupa. Pag meron kayong pasyente sa Heart Center o NKTI, magsabi lang kayo kanila kapitan, tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Pati pamasahe po ng inyong pasyente, tutulong po ako. Pangalawa, Super Health Center. Iba rin po yan. Iba yung Malasakit Center sa Super Health Center. Ang Super Health Center is a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. At meron po itatayong Super Health Center sa Muntinlupa rin po. Yung buntis, pwede na dyan, mga anak. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayo magpabuntis. Tama-tama. Siguraduhin nyo lang, may asawa kayo, ha? Yan po, mahigit 600 na Super Health Center na itatayo sa buong Pilipinas at kasama na po sa ating mga probinsya. Diyan na kayo magpakonsulta dahil lahat ng Pilipino miyembro ng PhilHealth. Kaya nga, nagalit ako sa PhilHealth last year. Dahil marami pang mga pasyente natin takot mag-hospital. Kaya tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Dahil lahat tayo miyembro ng PhilHealth. Ang PhilHealth po para sa health yan, hindi negosyo yan. Dapat meron tayong sandalan tuwing tayo nagkakasakit. Ngayon, pinasa nila yung case rates. Marami na silang sinama. Check up sa mata, check up sa ngipin. At tinanggal na nila yung single period confinement policy. Noon, bawal kang i-cover ng PhilHealth sa pangalawang pagkakataon tuwing kayo nagkakasakit ng pneumonia, bleeding, ayaw nila i-cover sa second time. Ngayon, tinanggal na nila. Yung limitasyon na 45 days na i-cover ng PhilHealth, tinanggal na nila. Huwag kayong mag-alala. Ngayong araw na ito, meron pa akong hearing. Sumaybayan
Bongo Page. Subaybayan nyo, may hearing na naman po ako sa Committee on Health at tututukan ko rin po yung health emergency allowances ng ating mga health workers. Then marami pang hindi nababayaran, services rendered yan ng mga DHW natin, pinaghirapan nila yan sa panahon ng pandemya. Kaya mga kababayan ko, huwag kayong malala bilang chairman ng Committee on Health, gagawin ko po ang aking trabaho na ilapit ang servisyo medical sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahirap nating kababayan. Pangatlo, Specialty Center. Ako po ang principal sponsor sa Senado ng batas na yan. Yung pagtatayo ng heart center, kidney center, geriatric sa matatanda, neonatal sa mga baby, ortho, mental health, brain and spine, at iba pa. Itatayo na sa mga DOH hospital para hindi nyo na kailangan bumiyahe sa malalayong hospital tulad ng Quezon City. Specialty Center po ang tawag. Batas na po yan sa loob ng 5 taon, maglalagay ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital. Pangalawa po, chairman po ako ng Committee on Sports. Alam nyo, isang paraan po na labanan natin ang kriminalidad at ilayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo ay through sports. Kaya Kapitan, kung meron kayong mga paliga rito, inter-basketball, inter-volleyball, pwede ako tumulong para ilayo natin ang mga kabataan sa masasamang bisyo. Pagpaliga na rito, dito sa barangay Putaran, basketball, kita nyo kanina, mahilig ako sa basketball. At ngayong araw na ito, lahat ng beneficiaries ay 238 families. Huwag kayo magagawan sa bola. Lahat kayo may bola. Pero walang hangin yung iba. Kung nagmamadali kayo nang mag-ihip. Para mabawasan yung hangin sa tiyan natin. Kung nandito si Philip Salvador, pwede yun. Kaibigan ko si Philip na nagkasakit na naman, get well soon na parang ipek. Ayun, maraming hangin sa tiyan. Minsan tumutunog yung pantalon niya. Pag nagreklamo ako, siya panggalin. Sabi niya, huwag mo raw amoy, nakikiamoy ng bawang ko. Pero dito naman sa Masisi, hindi na niya mapigil, 71 anyos na po siya. Pero gandang lalaki pa rin at saka mabait, nagpapasalamat rin po siya sa suporta. Palakpakan naman natin si Billy Salvador. Ngayon, sa sports, proud po ako. Dati, kulela tayo, wala tayong panalo sa Olympics, di ba? Sa loob ng mahigit 50 taon, wala tayong gold sa Olympics. Ngayon, panahon 2020, nagka-gold tayo sa Tokyo Olympics. At ngayon, nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Suportahan po natin ang ating mga atleta. Bilang chairman po ako ng Committee on Sports sa Senado po. At meron na tayong eskwelahan sa New Clark City, National Academy of Sports. Isa ako sa author at co-sponsor ng batas na yan. Meron na pong eskwelahan na pwede mag-aral at the same time, mag-training. Kung may anak kayo na atleta, gusto mag-aral, gusto mag-training, pwede pong pagsabayin po. National Academy of Sports. Ako po ay isa sa mga author ng batas na yan sa Senado. Paramihin po natin by region or by island po itong eskwelahan na ito. Pangatlo, chairman po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Mag-aral kayo ng mabuti at patuloy kong susuportahan ang mga panukalang batas na mga katulong sa edukasyon. Alam niyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, pinaglaban natin yung free tertiary education, yung libreng edukasyon sa kolehiyo. Ngayon, nag-file po ako ng expanded free tertiary education para may pagpipilian po ang ating mga estudyante. Napakahalaga po ng edukasyon para sa akin. Mga kababayan ko, may dala po akong konting tulong sa inyo ngayon. Bukod sa inyo matatanggap, meron po akong dalang burger. Kumain kayo? Ako, hindi pa ako kumakain, hindi nyo ako tinirahan. May dala rin po akong grocery bags po para sa inyo lahat. Kaya araw ito, may dala rin po akong vitamins. Ito pong vitamins, inumin niyo po, papalakas sa inyong resistensya. At may dala rin po akong bola at mga t-shirt at mga pamaypay po para sa inyo. At mamaya, may paparapol din po ako para sa inyo.
bike, yan, pakita mo. Yung bike, pwede nyo gamitin, papunta lang Tagaytay. Pero huwag nyo kalimutan, magdala ng pambili ng gulong. Pagdating sa Tagaytay, put-put na ang gulong. Gusto nyo dumami yung bike? Ang gawin nyo, hatiin nyo, tag-isang gulong kayo. Pero dadagdagan ko ng isang cellphone. At dadagdagan ko pa ng 2 sapatos. Ang mananalo ng sapatos, sino nagsinela sa inyo? Ano, ganito na lang. Ang criteria natin, ang mananalo ng sapatos, sino yung pinakamaruming kuko? Biro lang. Dadagdagan ko pa ng pampedicure. Biro lang. At maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong pagmamahal. Asahan niyo po na bukas ang aking opisina para sa inyo lahat, mga taga-Muntinlupa. Salamat po sa inyong suporta. Mahal na mahal po kayo ni